paghaharap, mga unang engkwentro, mga matitinding personalidad. Nagharap-harap na sa korte ng kontrobersya. Mag-asawang Claudine Barreto at Raymart Santiago, muling nakaharap ang nakabangayang Simon Tulfo sa korte. Tensyonado ang eksena sa Pasay City Regional Trial Court noong June 18 nang muling magkatapatan ang tatlong na-involved sa tinatawag na Thrilla and Naiya noong Mayo. Kasi after nung incident na yun, parang ngayon lang kami ulit nakita. Siyempre, hindi natin mapipigilan yung parang hindi ko mixed emotions. Yung galit bumabalik, siyempre. Tatandaan ko yung pagsipa na ginawa niya sa akin at yung trauma na ibigay niya sa mga anak namin. Kanina nagsubmit na kami ng joint counter affidavit ni Raymart Santiago at ni Claudine Barreto Santiago at pinapakita ho namin na walang basihan yung mga reklamo ni Mr. Montulfo against them. Ang physical injuries at saka grave coercion at pati na rin yung grave oral defamation na pinakita ho namin talaga na si Mr. Tulfo ang nag-umpisa ng gulo. At yung rule na nasusunod doon sa streets is the same rule na nasusunod sa courts of law, which is he who starts a fight and loses does not have the right to complain. Naihain na rin sa harap ng piskal ang kasong attempted homicide na isinampa ni Tulfo laban sa kanilang kampo. Final namin yung attempted homicide na charge, yung upgraded. Pinalitan namin yung physical injuries to attempted homicide. Sila kasi nakapag-file na sila ng joint counter affidavit. So, nag-reserve sila ng karapatan nila para sumagot doon sa attempted homicide na charge. Sa akin, parang gusto ko rin mabasa kung parang wala nang pagbabasihan yung lakit ng kaso. Parang wala naman nangyaring gano'n talaga. At yung mga lawyers na rin na mag-aayos na. Wala akong dala nun. Ewan ko kung mache-check sa airport kung may dala akong baril noon. Halos isang buwan matapos ang paha ni Amalia Fuentes ng kasong libel si Rufa Gutierrez. Sa unang pagkakataon ay nagkaharap ang dalawa sa Office of the Prosecutor sa Quezon City nitong linggo. Personal na nag-file ang TV host actress ng kanyang counter affidavit bilang sagot sa reklamo ng former movie queen. Ang libel complaint ay bunsod ng mapanira umanong tweets at pahayag ni Rufa sa isang movie press con laban kay Amalia noong Abril. Wala namang mali siya dun sa mga, kung meron mang sinabi, kahit dun sa mga isinulat sa complaint o sa reklamo, wala namang mali siya masama at kapani-panirang puri naman na sinabi doon. At lalong-lalo wala namang tinukoy. So, kami kumpiyansa na ang hustisya papanig sa side ni Miss Rufa. Kasi ang claim lang ni Rufa na hindi naman daw ako yung tinutweet niya. It's easy. Akala niya hindi niya ako binabanggit, so she's already out of the reach of the law. Alam mo, although everybody knows she's referring to me kasi, kunyari pa siya. Although kinagugulat natin at ni Miss Rufa, sabi nga tayo pupunta sa prosesong legal at naniniwala. Sa bandang huli, mapapatunayan din na nagsasabi ng totoo at inosente at walang kinalaman si Miss Rufa dito. Ang libel complaint ay bunsod ng mapanira umanong tweets at pahayag ni Rufa sa isang movie press con laban kay Amalia noong Abril. Kabilang din sa reklamo ang editorial staff ng tabloid na Abante Tonight. Matapos nilang ilabas ang artikulo ni Alan Jones noong April 16 na naglathala rin ng mga controversial tweets ni Rufa. If it is not directed, ang malas niya, inulit nung yung sino yung writer sa Abante. Eksakto, but tinuldukan niya ng pangalan ko. Because they are as much involved. Yung Alan Jones and everybody, all the staff of Abante were included. Oo. Hindi, tsaka siya ang nagtuldok. Did they forget that? Sinubukan kunin ng Showbiz Central ang panig ng Abante Tonight sa issue. Sa pamamagitan ng text message, tumanggi sina Alan Jones na magbigay ng anumang pahayag sa kaso. Wala pa umano silang natatanggap na anumang court notice. Halos 2 buwan matapos ang paha ni Aramina ang kapatid na si Christine Reyes ng reklamong libel at grave coercion, nakatakda ng mabigyan ng resolusyon ang nasabing kaso.
Bagamat hindi nagkakaharap ng personal ang magkapatid sa pag-usad ng preliminary investigation, tila nagkakaroon ng malaking pag-asa ngayon na magkaayos ang dalawa. Bunso nito ng hinihinging public apology ni Aramina mula kay Christine na kanilang inilathala noon sa reply affidavit. That is why I asked the lawyer what they mean by public apology. So maybe the lawyer means that if you talk about public apology, it's in television or a press conference. I don't know what she meant by that. So I advise her to talk to the lawyers of Christine para they can understand each other. Doon sa rejoinder affidavit ni Miss Christine, she apologized through the rejoinder. But I think kung sabi naman ni Miss Ara, 'di ba, na mas maganda yung talagang mafe-feel niyang sincere. Hindi ko alam kung yun ba is sufficient. Maybe better kung merong mas public pa na apology since they're both in show business. Open naman si Christine dun sa public apology. So, we will properly advise her about it also. So, hindi naman siya sarado sa pagkakalam ko, hindi naman siya sarado sa public apology. Abangan ang kahihinatnan ng mga relasyon nilang nauwi sa korte ng kontrobersya sa patuloy na pagtutok ng Showbiz Central. Kinipiolo, gustong gumawa ng sariling pangalan. Kilalanin si Benjamin Alves, live to live. Tutukan, tatlong matitinding paghaharap sa korte. Rufa versus Amalia Fuentes. Kasi ang claim lang ni Rufa na hindi naman daw ako yung tinutweet niya. Ara at Christine Reyes. Open naman si Christine dun sa public apology.